Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan. Ako si Romeo Matac Jr. ng Philippine Information Agency dito po sa ating lalawigan ng Marinduque. Tayo po ay live na ngayon sa ating pong platform sa Lucky 7 Channel 3. Gayon din po sa ating social media Facebook pages, ang Philippine Information Agency Mimaropa at ang Philippine Information Agency Marinduque. Sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila. Of course, dito po sa lahat ng bayan, sa lalawigan ng Marinduque, sa 6 na bayan na dito po sa ating probinsya, sa ating pong Gobernador Presbitero Velasco Jr., sa ating Vice Governor Adeline Angeles, mga kasama natin sa lingkod bayan, magandang araw po sa ating lahat. Napakapalad po ng ating probinsya sapagkat binisita po tayo ng mapagkandiling ama ng DSWD Mimaropa, ang ating pong Regional Director na si Mr. o si RD Leonardo Reynoso. Alamin po natin sa kanya yung pagbisita, ano yung layo ng kanyang pagbisita dito po sa ating lalawigan, dahil lagi po natin napapanood sa mainstream, napakarami po mga pagbabagong ginagawa ng DSWD sa ilalim naman po ng ating pong bagong talagang kalihim, Rafi Tulfo. Kaya alamin po natin sa kanila, meron pa po bang mga inaasahang ayuda ang ating mga kababayan mula po sa kanilang tanggapan. Magandang araw po RD at welcome po sa ating special na pagtatanghal ng ating pong kapihan sa PIA Marinduque. Kumusta po RD ang inyong pagbisita? Maaari po muna kayong magbigay ng pagpupugay at greetings sa ating mga manonood. Magandang umaga sa lahat po ng ating mga manonood, sa ating mga taga-subaybay. Bago pa lang po ako dito sa DSWD Field Office, Mimaropa. Lagi po akong full-time Regional Director nito lang Lunes, August 15. Congrats. At ang una natin pinuntahan ay itong lalawigan ng Marinduque, sapagkat naka-schedule na po itong ating assessment ng service delivery ng Local Social Welfare and Development Office dito po sa lalawigan ng Marinduque. Ang activity kong ito ay naglalayo na maalam natin sa DSWD nasaan na ba ang ating pagsasakatuparan o implementasyon ng mga na-devolve na programa. At hindi natin tinitingnan dito yung kung meron bang pagkukulang. Ang gusto natin ay malaman paano makakatulong ang DSWD sa ating local social welfare and development offices, both at the municipal level at saka sa provincial level. At maganda naman ang naging resulta ng ating pag-alam kung ano ang mga challenges pagdating sa service delivery. Malaki ang improvement ng service delivery dito sa lalawigan ng Marinduque, sapagkat hindi kasi ito yung unang pagtaya natin. Ginawa na rin kasi ito noong 2019 at gusto nating makita mayroon bang improvement, at definitely napakalaki ng improvement pagdating sa pagsasakatuparan ng implementation ng mga na-devolve na programa. Hindi lamang kasi local social welfare and development offices ang nagsasakatuparan ng mga social welfare program, kundi nariyan pa rin kasi ang national government sa pamamagitan ng DSWD. At dito sa Marinduque, meron tayong social welfare and development team na siyang tumutulong sa ating mga local government sa ating LSWDs. Okay, so yung tanong mo kanina na ano yung mga pagbabago o mga binabalak ng ating kalihim. Alam natin siyempre yung binabalak niya ay para sa kabutihan ng ating mamamayan, at ang una nga niyang binanggit ay ang paglilinis ng listahan ng mahihirap. Kasama na siyempre dito yung listahan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Dito sa ating Pantawid Pamilyang Pilipino Program, inaasahan kasi natin na merong mag-e-exit o mag-graduate sa Pantawid na 1.3 million nationwide. Dito sa ating rehiyon, tinataya natin na ito ay mga 65,000 households. Pero hindi natin basta sila aalisin, meron tayong validation na gagawin para makasigurado tayo na yung aalisin natin sa programa ay talagang yung pwede na hindi alalayan ng pamahalaan pagdating dun sa health and educational services. Pero hindi nangangahulugan na porque wala na sila sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay hindi na sila makakakuha ng iba pang programa. Qualified pa rin sila sa ibang programa pa ng DSWD.
And then pagka naalis natin yung pagka nag-exit na itong more or less 65,000 households, gusto na naman natin syempre na palitan sila nung iba pang mga mahihirap na hindi pa nakakasama sa Pantawid Pamilya. Pero maiingat tayo pagdating dito sa assessment ng ating mga benepisyaryo para maiwasan natin yung reklamo na bakit napasama sa Pantawid ay hindi naman, ay may kaya naman. O kaya naman ay doon sa sitwasyon na bakit hindi napasama sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o mahirap naman. So ito yung pinag-aaralan ng DSWD, kinakailangan ay tayong kinakailangan maging masusi yung pag-aaral natin dito. At ang pinakabago na instruction ni Secretary ay yung pagbibigay nga ng educational assistance sa mga mahihirap na ang nais natin syempre mabigyan itong mga mag-aaral, yung mga nasa elementary, junior high school, senior high school, at pati na yung mga college students. Gusto natin bigyan ng DA na dito sa programang ito, educational assistance, ito yung ginagawa na ng DSWD, hindi ito bago. Dati na, kaya lamang syempre, dahil sa pasukan na next week, kinakailangan na mas paigtingin ng DSWD na mag-focus muna tayo dito sa educational assistance sapagkat alam natin na marami tayong mga kababayan na nangangailangan ng additional support galing sa gobyerno. At maliwanag din naman yung sinabi ni Secretary Erwin na doon sa mga nasa elementary, ang DSWD magbibigay ng 1,000 pesos, one shot din lang ito, and then doon sa high school, doon sa junior high school ito ay 2,000, sa senior high school ay 3,000, at doon sa mga college students ito ay 4,000. Ang balaki natin dito sa lalawigan ng Marinduque, kausap natin kasi ang mga municipal social welfare and development officers, hindi na kinakailangan na yung mga mag-request ng educational assistance ay pupunta lahat sa SWAD office, ito Social Welfare and Development Office dito sa Buwak. Batay sa arrangement natin, mag-i-schedule tayo sa mga munisipyo sapagkat may mga lugar na malalayo sa Buwak at gagastos pa itong ating mga kababayan ng pamasahe. Kaya ito yung schedule natin na napagkasunduan. Kami na lamang natin napagkasunduan. Ang sabi kasi ni Secretary ay every Saturday yung pagbibigay natin. Ano? So sa August 20, ito yung bukas, hanggang sa pati na sa August 27, ito ay sa Buwak, Gasan at saka sa Mugpog. Yung mga taga-ibang munisipyo, kagaya ng Buena Vista, ang schedule po nila ay sa September 3. September 10 naman sa Santa Cruz at September 17 sa Torrijos. Yung detalye po dito, hindi pa man namin maibigay ngayong oras na ito, pero pwede naman ninyo na kapanayamin ang aming pong SWAD team leader, si Miss Helen Alcoba, para sa mga detalye kung saan yung mga venue nito. At pwede naman nating iparating sa ating mga kababayan na kung talagang sila ay nangangailangan ng tulong, pwede naman sila syempre na lumapit sa DSWD. So yun muna, pansamantala ang ating maibabahagi. Ako po'y ay by the way, congratulations po pala dahil ito'y napakabagong-bago nyo po pala na talaga bilang RD ng DSWD. At natutuwa po. Matagal na akong regional director, nagkataon syempre na hiniling ko na bumalik ako sa pagiging regional director kasi bago ito, ako kasi ang director ng Human Resource Management and Development Service ng DSWD sa Central Office. Okay. At dati rin kasi ako National Program Manager ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. I see. Bukod sa pagiging regional director ng Region 1, Region 2, and Cordillera Administrative Region. Pero hindi na ako bago dito sa Marinduque. Way back 1990 to 1991, ako ang acting Provincial Social Welfare and Development Officer. Oh, I see. Gayun pa man po, ay natutuwa po kami dahil isa po ang lalawigan ng Marinduque sa pinakaunang lalawigan sa buong rehiyon ng Mimaropa na inyong pinintuhan at personal na binisita. Yes, kasi gusto kong balikan yung mga dati kong mga kasamahan kahit sila yung mga retired na. Wow! Ang swerte-swerte naman ng ating mga kasama sa DSWD sa ating pong probinsya. By the way, itatama ko lamang po, ang nabanggit ko po pala ay si Senator Rapi Tulfo. Ang bagong talaga po na kalihim ng DSWD ay si Secretary Erwin Tulfo, ang kapatid naman po ng ating senador. By the way, nabanggit niyo po kanina yung tungkol po dito sa education
educational assistance. Ano po? At magkano po ba yung inaasahang tulong na may bibigay sa ating mga kababayan o sa mga kabataan magiging posibleng benepisyaryo nito? At ano-ano po yung kinakailangan mga requisitos o requirements para maka-avail po sila dito sa napakagandang programa na ito? Binanggit ko kanina na doon sa elementary ay 1,000 pesos. Sa high school ay 2,000. Gusto kong liwanagin na doon sa high school, ito yung junior high school. Ang senior high school ay 3,000. At doon sa mga college student ay 4,000. Ang requirements, ayon kay Secretary Tulfo na kanyang binigyan din, yun lamang na enrollment form o registration form sa school at ID, valid ID ng kukuha. Kung magulang ang kukuha, lalo na doon sa mga elementary at high school, ID ng magulang at saka ID noong estudyante. Sa mga college students, ganito din naman sa mga college students, yung ID nila at saka yung kanilang enrollment certificate. Meron po bang specific na number o bilang ng mga individual na mabibigyan lamang sa kabuuan sa buong probinsya? Ang gusto natin siyempre yung mabigyan ay yung mga mahihirap. Okay. At sabi nga ni Secretary Erwin, kung meron kang kaya sa buhay, sana hindi na sila makipagsisikap pa doon sa mga talagang nangangailangan. Pero alam naman natin ang ating mga kababayan, mayroon dyan na kahit may kaya na ay gusto pa rin na makakuha. Kaya ang pakiusap natin, hindi kasi unlimited ang ating budget dito. Ang inilaan ni Secretary Erwin dito sa ganitong programa ay 500 million nationwide. So ang ibinaba sa aming pera ay nasa 40 million dito sa Mimaropa. At kung sakali na kulang yon, pwede naman kaming makahingi pa sa central office. Kaya sa ngayon hindi natin matantiya gaano ba karami ng mga Marinduqueños ang lalapit sa DSWD para humingi ng educational assistance. Malalaman natin bukas. Okay po. Pero dahilan sa ito naman ay hindi bukas lamang at meron pa tayong ibang Sabado na kung saan pwede tayong magbigay ng assistance sa iba't ibang bayan, ay titingnan natin kung saan aabutin ang ating resources. Apo. Okay. Thank you so much for that, RD. Last po is, nabanggit nyo kanina na 65,000 household yung inaasahan na posibleng graduate na doon sa ating Pantawid pamilya o doon sa listahan natin. Ano po? Dito sa Mimaropa yan. Dito sa Mimaropa, ano po? Meron na po ba na bilang o specific details para sa Marinduque kung gaano karami yung posibleng mawala? Pero liwanagin natin kasi sa pagkawala, pagkakaroon naman ng panibago. Ano po? At yan sabi nga po ni RD, mas susi nilang pag-aaralan kung sino-sino yung mawawala at the same time kung sino-sino naman yung posibleng makapasok. Sa bahagi po ng probinsya ng Marinduque, dito po out of 65,000 household, meron na po ba tayong datos gaano karami? Hindi pa ako mapagbigay kasi ng exact figure. Sabi ng ating SWAT team leader ay nasa 40,000. 4,000. 4,000 lang. Okay. Pero yun na nga, kinakailangan ay ma-validate muna natin ito. At kahit sabihin na ito yung listahan ng 4,000, hindi rin naman tayo papayag na basta alisin yung mga sa tingin natin ay dapat ay suportahan pa ng gobyerno natin pagdating sa education and health. And thank you so much for that. And also RD, nabanggit po ng ating kalihim, Secretary Tulfo, na yung mga individual na pwedeng makapagsabi kung halimbawa ay yung mga marites daw po na hey, yung aking kababayan dapat hindi na tumanggap dahil ito naman ay may kapasidad, kayang-kaya naman nilang tugunan yung kanilang pangangailangan, ay pwede po ba nila yung ipaalam sa ating SWAD o sa mga bumubuo po sa ating local social welfare and development offices? Sa programa po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, kasama na o embedded na po kasi dito yung grievance mechanism. Okay. So yung binanggit po ni Secretary Tulfo na pwedeng magsumbong, hindi na po bago yun. Okay. Kasi pwede naman po talaga na yun naman po yung nararanasan natin na mayroon tayong mga kababayan na nagsusumbong sa DSWD na dapat hindi na siya kasama sa programa. Pag kami natanggap tayong ganung sumbong, hindi naman nangangahulugan na atin agad pinakikinggan. Kinakailangan i-validate din natin kasi pagka minsan kasi ay baka galit lamang siya doon sa kanyang kapitbahay kaya isinumbong. At naranasan natin niya nitong 2011 after ng barangay elections na ang nagsusumbong mismo ay yung mga kapitan ng mga natalo na isinusumbong nila yung kanyang mga kababayan na hindi bumoto sa kanya. Kaya importante on the part of the DSWD na tingnan pag-aralan at lubang sumbong na ito ay totoo ba ito. At ang pwede kasing magsumbong mismo yung DSWD personnel na kung meron siyang
benepisyaryo na sa tingin niya hindi na kinakailangang mag-antay siya ng sumbong ng mga iba pang tao. Dapat ay sa kanya mismong antas o sa level niya ay i-report na niya na itong benepisyaryong ito ay nakaangat na at nakaangat na sa buhay at pwede na siyang mag-exit sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Nako, maraming salamat po sa napaka-detalyadong paliwanag, RD. At kami po ay natutuwa dahil personal po namin kayo nakadaupang pala dito sa Marinduque. At atin pong pinasasalamatan at sinasaluduhan ang buong pwersa ng DSWD Mimaropa. And of course, sa ating napakasipag at lagi po namin kasama at sa tuwi-tuwi na ay kailangan po kasi nating ipaalam sa ating mga kababayan kung ano po yung ginagawa ng ating pamahalaan, lalo na po nitong mga kaparehas na sangay ng gobyerno na ito para hindi sila nagtatanong kung ano po yung ginagawa naman nila para sa ating mga kababayan. Baka may hindi pa po ako na itanong sa iyo, RD, na mahalagang sabihin mo sa ating mga kababayan. At the same time, yung mensahe nyo po sa aming mga kababayan na patuloy po naman na umaasa sa tulong po ng ating gobyerno, partikular na ginagawa ng DSWD. Sa bago pong administrasyon na pinamumunuan ni Secretary Erwin Tulfo, umasa po kayo na mas paiigtingin pa ng DSWD ang paglilingkod na may malasakit. Kaya nagpapasalamat din ako sa inyo sa pag-interview niyo sa akin ngayong tanghali para maibahagi naman namin ang ginagawa ng DSWD. Maraming salamat. Magandang araw muli. Once again, yan po ang ating Regional Director ng DSWD Mimaropa, RD Leonardo C. Reynoso. Siya po ay talagang nagpaunlaklaan ng panayam sa atin dahil immediately after this interview ay tutulak na po siya sa bibiyahin na po para matugunan naman yung ibang pangangailangan nating mga kababayan sa ibang mga probinsya sa rehiyon ng Mimaropa. God bless po, RD, at nawa po ay maging maayos ang inyong pagbalik sa inyong pong tanggapan. Kasama po ng buong pwersa ng Philippine Information Agency sa amin pong Regional Director kay RD Victoria Mendoza at sa amin pong kasakatuwang na media sa Marinduque News Network at sa radyo natin. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nanonood at tumangkilik sa ating espesyal na pagtatanghal ng ating pong programa ngayon dito sa Marinduque News Network at PIA Marinduque. And of course, once again, thank you so much kay Miss Helen Alcoba. Ako po si Romeo Matac Jr. nagsasabing mabuhay ang bawat Marinduqueño saan mang panig ng mundo. God bless everyone.